Kami po ay estudyante mula sa St. Bernard College under yung squad. Interviewin po namin kayo tungkol po sa political matters dito po sa ating barangay. So, para po simulan ng interview, gusto po muna namin malaman ng inyong basic information. Ano po ang inyong kompletong pangalan? Ano po ang inyong educational background? Ano po ang inyong natapos at personal profile po? Ang tunay kong pangalan ay Ramil Laksamana Caseda, lihid ko mong taga-Barangay Kuta. Ang dati kong ama ay barangay chairman din. Ang matapos ko sa akin pag-aaral ay vocational course 1 year sa PBMIT at nag-aaral ako sa TESDA, NMYC Lumpa, National Manpower New Jersey. At sa ngayon po ako'y una kong panunungkulan sa barangay as a kagawad, nanungkulan ako ng 6 na taon. At una kong laban na kagawad, ako ay pan-3. At sumunod yung laban, ako ay pan-primera. So, hindi ko naman ginusto na namatay yung Pangulo na ako naman ang pumalit bilang primera. At nanungkulan ako ng 8 buwan bilang OIC. At nung dumating ang election, 2015 yata o 2014, ay ako nanalo. Kaya ako yung uli yung Pangulo sa panahon ngayon. At bilang ama ng barangay, itanong mo siya hindi, ay alam ng tao na ginawa ko lahat kung paano ako makakatulong sa mga tao dito sa Barangay Kuta. Ang galit ako sa mga tao pag na-involve sa drone. Populasyon ng ating barangay at ilan po ang populasyon? Ilan din ang populasyon? Populasyon ng Barangay Kuta ay 11,000. So, ang exact location nito ay MS Del Pilar, Barangay Kuta. Ngayon, ang ginagamit, dati MS Del Pilar ang ginagamit dito ngayon, Kuta na lang, Barangay Kuta, Central. Location ng barangay hall. Ano po ang political system dito sa ating barangay in terms of sino po ang mga iba pang namumuno dito po sa atin? Yung barangay kagawad, unang-una dyan, si Consul Sani Aguila, bilang primera konsehan. Sumunod din si Consul J.R. Cabrera, Consul Ricardo Herrera, Consul Bernie Flores, Consul Restituto Almadin, at Consul Celso Ramos, at Consul Celso Perez. Ano po ang kanilang mga ginagampanang tungkulin dito po sa ating barangay? Kasi di komitiba sila, kanya-kanya. Kagaya na halimbawa ni Consul Sani as a back chairman, Consul Ricky as a environment, Consul Restituto Almadin as a disaster. So yung iba, hindi ko matandaan, ano? Pero kanya-kanya komitiba. At may araw sila ng duty. Dapat kasi yung araw ng duty nila, ginagampanan nila. Ito ay tumanggap na ng lokal o municipal, pang-probinsya, or regional na recognition, kung opo, ano po yung award na natanggap? Meron na pong award dyan. Sa Red Cross. Parang nagkakaroon din ng barangay natin nun. At kasi ang una-una namin kinukulang kaya madami barangay. Yung mga tao dito tapos yung school lang din. Yan yung mga marin. Anong tawag doon? Bloodletting activity po. Ang sunod po na katanungan ay kino-consider niyo po ba na ang current na leadership at ang pamamahala niyo ay effective at mabisa? Pag ako tinanong, laging effective. Hindi ko lang alam sa iba. Ano? Kasi ako, para sa akin,
Lunes hanggang Linggo, naririto ako. Para sa akin, yung mga taong nalapit sa akin, nahingi ng tulong, ako mismo ang nagsasama sa kanila. Hindi ako nagagawa para utusan. At yung mga bagay na dapat kong gawin, ginagawa ko yun. At ang basta ang importante sa akin, ang gusto kong magawa ng paraan sa madaling panahon, ay maubos ang mga droga dito sa lugar ko. Hindi naman ako nananatiling matapang. Ang kapulanan sa akin, sabi nga ng iba, sobra ko daw tayo. Minsan sinasamantala. Yun ang problema lang. Nung sila lang nagagalit, lumataw dito na sobrang bait naman ni Pangulo, hindi man lang. Si ayaw ko naman lagi ng kaya lang susunod sa akin ako mananakit. Hindi man maganda yun. Or question po. Alin po sa mga batas o ordinansa dito sa barangay ang nakikita niyong kakaiba at epektibo at paano niyo po nasabi? Una-una, ang sinusunod nating ang tawag mo? Hindi na sunod ng Yung batas po. ordinansa. Ang ordinansa na susunod dito ay kung ano yung ordinansa ng city kasi malapit sa bayan. Yung bawal lang ligaw na aso, sa basura, sa curfew hour 10 alas 10 ng gabi. Ngayon, doon kami ako aminin ko, doon ako nahihirapan sa hindi apektado. Kasi talagang nahihirapan kami pagdating sa basura. Yan ang hinihingi ko, yan ang pinaproblema ko. Pero yung effective naman, na ginagawa namin dito kadalasan, yung panguguli ng aso dito, na tinoturn over naman namin sa aquas. Malimit yung sa yung curfew hour. Dahil pinasusuan ako talaga sa aking mga tao para yung kabataan ay mapangalagaan. Dako na po tayo sa huling katanungan. Alin pong aspeto ng barangay ang kailangan mabago, kailangan pong i-improve, at ano po yung kailangan bigyan ng kakagarang atensyon ng higher agencies and authorities po? Sa akin, kailangan kong mabago yung doon sa squatter area. Mabayan sana. Hindi nag-aaral. Nakita mo walang damit. Hindi nila, yun ang gusto ko doon gusto kong ibigay lahat ng pansin doon. Binigay ng time, para po kami natutunan, yung mga bagay po na gusto niyo pang baguhin ng lugar. Una-una, salamat at ako'y pinasyalan ninyo. Hinintay kong dating hinintay ko. At sabi ko nga, panalangin ko pagkatapos nyo mag-aral, makatulong kayo sa inyong mga magulang. Yun lang ako masabi at laging magkasalan. Pag-aaral mo na, wala mo na yung boyfriend. Ako na boyfriend. Ipakita nyo yung pagmamahal sa magulang hanggang bata kayo. Kasi ako, ulila na, minsan naisip ko, kung buhay pa ang aking ina at ama, mas higit ako para nakapagkita ko ang mga ako sila. Sana, pakita niyo ba nabasan? At kung makakausap niyo si sister, hindi kamusta. Yung pumalit kay Sister Lydia. Si Sister Badet po. Kamusta niya? Maraming salamat po. Salamat.